Andrea's POV. Talagang hindi ako umuwi. Nandito ako ngayon sa kondo, pero naiinis ako dahil hindi ako mapakali na kasama ni Rafael ang kanyang dating nobya. 2:00 pa lang ng hapon at mamayang 7:00 pa uuwi si Rafael sa bahay namin. Nag-text sa akin si Sandy na nasa labas sa garage na ang kotse na kinuha ko. Dali-dali akong nagbihis ng isang short at t-shirt at bumaba na. Babalik ako sa kumpanya ni Rafael. Another millions na naman na bawas sa bank accounts ko. Ang mahal pala ng kotse ni Sandy, wala malang discounts. Pagkadating sa company, pinarada ko muna ang kotse sa garahe at pumasok na ulit sa loob. "Kuya, nandyan po ba ang asawa ko?" Tanong ko dito. "Ay, tamang-tama, Ma'am Andrea, kararating niya lang." Saad nito. Paglabas ko ng elevator, nasa akin na naman ang mga mata nila. Hindi na ako dumaan sa assistant ni Rafael. Dumiretso na ako na pumasok sa loob. Pipihitin ko sana ang pinto nang biglang nagsalita ang babae. "Hey, ang bili ni sir, wag daw magpapapasok at paistorbo sa loob dahil nandyan si Ma'am Danica." Taas kilay na sabi ng assistant. Lumingon ako dito at nagtaas ng kilay bago ko pinihit ang pinto. At doon nakita ko ang asawa ko at si Danica. Nagyayakapan. Nagulat pa si Rafael nang makita niya ako. Lumingon si Danica sa akin at nakita kong umiiyak ito. Pero hindi niya ako madaladala sa pag-iiyak niya. "Tapos na ba ang shooting? Sayang, hindi ko naabutan." Nanguuyam na sabi ko sa dalawa. "Saan ka galing?" Tanong ng taksil kong asawa. "Ng lalaki." Tamad na sagot ko dito na nagulat pa sa sagot ko. "Oh, bakit siya nga ng bababae eh?" Inis na saad ko sa sarili. "Seriously?" Medyo galit na sabi ni Rafael. Inirapan ko lang ito. "Talagang pinaalis niyo muna akong dalawa bago kayo bumalik dito?" Pagtataray na sabi ko, pero hindi nagsasalita ang mga ito. "Ano pang ginagawa mo dito, Danica? Total na kayakap ka na. Umuwi ka na." "Andrea, can you stop?" Galit na akong tiningnan ni Rafael. "Ako? Ako ang titigil? Bakit kasi pumayag ka sa lolo mo na pakasalan ako? Tapos ngayon harap-harapan ka naglolo ko? Pwede ka namang tumanggi at magpakasal kayo ulit eh. At ikaw naman, Danica, napaka-arte mo na may patakbo-takbo ka pang nalalaman. At tapos ngayon nakasal na si Rafael, may paiyak-iyak ka pa." Galit na rin na saad ko sa kanila. "Aba, tahimik ang buhay ko, no? Oo, nagkamali ako na dahil sa kalokohan ko, hindi natuloy ang kasal nila. Kung mahal talaga nilang isa't isa, di sana gumawa sila ng paraan na ayusin at magpakasal ulit. Handa ko naman sila tulungan na magpaliwanag kay Vice na nagkamali ako eh, para hindi kami ipakasal ni Rafael." Wika ko sa sarili. "Aalis na ako, Rafael." Mahinang sabi ni Danica. "At huwag ka na rin bumalik." Saad ko dito. Pagkaalis ni Danica, agad akong sinubatan ni Rafael. "Ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Walang respeto?" "Depende sa kaharap ko. Ikaw, may respeto ka ba sa akin? Asawa mo na ako ngayon. Ang kay Andrea ay kay Andrea lang. Kapag may gustong kumuha pa sa pagmamay-ari ko, I'll make her life miserable." Ngising saad ko dito at umalis na ako. Sa bahay na namin ako umuwi. Nagluto na lang ako ng hapunan namin. Tamang-tama, 7:00 dumating na si Rafael. Dumiretso na agad ito sa taas. Habang wala pa siya, inayos ko sa mesa ang mga niluto ko. Maya-maya, bumaba na ito. "Kain na tayo." Nakangiti na sabi ko dito na parang walang nangyaring naganap kanina sa office niya. Umupo na ito at nagsandok ng kanin at ulam. "Bukas, pwede ka na mag-start ng trabaho sa accounting department. May magtuturo naman sa'yo kung anong gagawin mo." Saad nito na nagpupunas na ng labi dahil tapos na itong kumain. Hindi na ako umimik. Niligpit ko muna ang pinagkainan namin at tinulungan din naman ako nito. Pagkatapos namin na iligpit at nahugasan na rin ang ibang ginamit ko sa pagluluto, sabay na kaming umakyat sa silid namin. "You want to join in shower or I'll take first?" Tanong ni Rafael sa akin dahil tamad pa akong maligo. Pinauna ko muna siya. "Ikaw na lang muna, mamaya na ako." Saad ko dito. Habang naliligo si Rafael,
Pinakailaman ko muna ang computer niya na nasa tabihan lang ito. Nag-login muna ako sa email account ko at binuksan ko ang mga message. I have my own business too. May sarili akong butik sa US at si Mami ang nagmamanage muna at ang kita diretso agad sa account ko. Nilogout ko na agad ang email ko at naglaro na lang ng games. After 15 minutes, lumabas na din si Rafael. Naka-boxer lang ito at walang pang itaas. Agad itong dumiretso sa maliit na study table niya at may mga papeles na namang inasikaso. Dahil na rin nakaramdam na ako ng antok, kinuha ko ang tuwalya na ginamit ni Rafael at naligo na rin ako. Wala akong baon na damit sa loob ng shower, kaya wala akong suot nang lumabas. Hindi na ako nahiya dahil mag-asawa na naman kaming dalawa. Nakatingin siya sa akin. Lumapit ako sa kanya at tumabi na ikinagulat ni Rafael. Tulog na tayo. Naglalambing na sabi ko. Agad nitong tinanggal ang kanyang salamin at binuhat ako papunta sa higaan. We're not sleeping. We do play first. Piliw ring sabi niya. You're only mine, Andrea. Paos na sabi nito habang hinahalikan ako sa labi. Bawat galaw niya ay sinasabayan ko hanggang sa marating namin ang kaligayahan. Ilang sandali pa ay niyakap niya ako na parang may sinasabi siya sa akin. Pero hindi ko na narinig dahil sa sobrang antok ko na. Nauna nang umalis si Rafael dahil may board meeting pa daw siya ng 8:00. Nagsuot na lang ako ng simpleng dress at sandals. Pagdating ko sa company, ginitian ko si Kuya Guard na pangalan niya pala si Kuya Ray. Nakita ko rin na ginagamit na niya ang kotse na binigay ko sa kanya. Dumiretso na ako sa 11th floor. Pagdating ko ay may nag-a-assist agad sa akin sa accounting department. Ang dali lang pala ang gagawin ko dito. Mag-print lang at ilagay ito sa ayos ang lahat na papers. Then may kukuha dito para i-review. Kaya ayoko ng kursong business management dahil ayoko magbasa ng mga papel na sandamakmak. Tumayo muna ako ng mainip at pupunta muna ako sa office ng asawa ko. Pero nakasalubong ko agad ang head leader ng accounting department. Where are you going? Mataring na tanong nito sa akin. Bakit kaya halos nakakainis sa mga ugali ng mga tao dito? Wala naman akong ginagawang masama. Uwi ka ko sa sarili. Iihi lang ako. Tamad na sagot ko dito. Pabalik-balik ka na sa CR, Andrea. Buliyaw nito sa akin. Anong magagawa ko Hindi ko na matiis, ma'am. Irap na sabi ko dito. Irereklamo na kita kay Sir Ruiz. Galit na sabi nito. Whatever. Bahala siya. Hindi ko na siya pinansin at tumalikod na ako dito. Pumunta na lang ako sa office ng asawa ko. Wala dito yung assistant, kaya dumiretso na akong pumasok. Pagpihit ko ng pinto, nakita ko si Rafael na may kausap sa telepono. What? Nakoma siya? Okay, I'll come with you. Tomorrow? Okay, I'm free tomorrow. Okay, bye. Nakita na niya ako kaya dumiretso na agad ako sa table niya. Sino yon? Tanong ko kaagad. Kaibigan ko, pupunta ako bukas sa US. Bibisitahin namin ang aming kaibigan dahil nakoma after ng brain surgery niya. Saad nito. Ilang araw ka doon? Parang nakaramdam agad ako ng lungkot dahil parang nasanay na ako na siya lagi ang kasama ko sa pagtulog. Maybe 2 days. Saad nito. Bigla na lang may kumatok at pumasok si Mrs. Cruz ng head leader ng accounting. Nagtatakang tiningnan nito ako. Magsusumbong siguro ito. Bakit nandito kami, Sanchez? Agad na tanong nito. Tinawag kasi ako ni Sir Ruiz dahil gusto niya daw kainin ko yung prutas niya. Nangingiting sabi ko dito na bigla namang ikinaubo ni Rafael. Nanlalaki rin ang mga mata ni Mrs. Cruz. Anong kailangan mo, Mrs. Cruz? Yun tuloy ang nasabi ni Rafael. Kasi sir, etong si Miss Sanchez hindi maayos magtrabaho. Sumbong nito. Sabi ko na nga ba magsusumbong kaya nandito. Ako nang bahala, pwede ka na lumabas. Saad naman ng asawa ko na parang na-stress agad ito. Tiningnan muna ako ng masama ni Mrs. Cruz bago ito lumabas. Ilagay mo minsan sa lugar ang biro mo, Andrea. Sermon agad ni Rafael sa akin. Biro ba yon? Talaga namang kakain ako ng prutas.
Sabi ko dito sabay talikod at pumunta ng mini kitchen niya. May maliit na kitchen dito sa office ni Rafael. Kung sakali, hindi daw siya makalabas para kumain, ay dito na siya nagluluto. Ang cute kaya ng office ni Rafael. Malulungkot ako pag aalis na siya bukas. Total 2 araw lang naman siya mawala at saka mabilis lang ang araw. Hindi na ako babalik dun sa accounting. Matutulog na lang ako dito sa office ng asawa ko habang nagtatrabaho siya. Tulog muna ako. Ayoko muna magtrabaho dun sa accounting. Sabi ko kay Rafael at inalis ko muna ang sandals ko. Humiga na ako at talagang nakakaramdam na ako ng antok. Lumapit si Rafael sa akin at may daladala itong jacket. Sobrang ikli ng dress mo. Saad nito at pinatong sa hita ko ang jacket niya. At dahil na rin antok na antok ako, hindi ko na malaya na nakatulog na ako. Parang ang haba ng tulog ko. Panay pa ang hikap ko habang nakatingin sa kisame. Kain na tayo. Sabi ni Rafael na hindi ko pala namalayan na nasa harapan ko na. Anong oras na? Tanong ko dito. It's already lunch break. Ginawa mo na bahay ang office ko. Saad nito na inabot pa ang kanyang kamay para tulungan akong tumayo. Nag-ayos muna ako ng sarili dahil ang gulo ng buhok ko. Habang nakatingin sa salamin, malaki na talaga ang nagbago sa sarili ko. Dati nakasalamin at naka-braces kaya wala talaga dating nanliligaw sa akin. Last year ko lang tinanggal ang braces ko, nakasama ko pa ang 4 kong mga kaibigan pumunta sa dentista. Dahil okay na naman ang mga mata ko, tinanggal ko na rin ang salamin. Pero sino mag-aakala na ang dating nerd may asawang napakagwapo at sobrang macho at bonus pa yung magaling sa lahat. Sinuklay ko na ang buhok ko at naglagay ng konting blush on at konti ring lip gloss. Ayoko talaga ng sobrang makeup dahil nangangati ako. At sabi naman ng mga friends ko, no need naman daw ako maglagay ng makeup dahil maganda daw ang kutis na mukha ko. Nadatnan ko na nakaupo si Rafael sa sofa habang may pinipindot ito sa cellphone. Let's go! Iyaya ko dito. Tumayo na rin ito at hinawakan ang kamay ko. Hindi naman ako dinedenay ni Rafael na asawa niya ako. Pero ang mga tauhan niya ay ayaw maniwala na asawa ako ng boss nila. At babae lang niya ang Danica na yon. Nang nakalabas na kami lahat ng mga mata sa amin, hawak kamay kasi kami ni Rafael. Pati ang nakakainis na assistant ni Rafael, nakatulala pa ito nang makita kami. Sa kantina tayo kakain. Bagong bukas to at masarap ang mga pagkain. Saad nito na tinangawaan ko lamang. Pagdating sa kantin ng daming empleyado, nang pumasok na kami parang artista lang ang dating namin na nakatingin sila lahat, pati si Mrs. Cruz na nagulat nang makita ako. Pinaupo ako ni Rafael at siya na daw ang mag-order ng tanghalian namin. Ang sama ng tingin nila sa akin. Who cares? Loyal na fans pala ni Danica ang mga empleyado ng asawa ko. Isang sikat na modelo at artista si Danica, kaya iniidolo na siya ng mga tao dito sa company. After 5 minutes, bumalik na si Rafael at may kasama itong taga-crew na may bitbit na pagkain namin. Wow! Ang sarap ng food! Favorite ko ang pinakbet. Dahil magaling magluto si Jessica at laging naluluto para sa amin. Namiss ko na tuloy si Jessica. Umuwi na to sa Sorsogon. Susama sana ako. Kaso yun nga, bigla akong pinakasal kay Rafael. Kaya hindi tuloy ako nakasama sa kanila. Sarap naman yan! Saad ko na agad ako nagsandok at nagsimula ng kumain. Hindi talaga malakas kumain ang asawa ko. Mas marami pa yata akong kumain dito. Kahit anong daming kain ko, hindi talaga ako tumataba. Sabi nga ni Sandy, maganda daw ang katawan ko dahil kahit anong kain ko, wala talaga akong baby fats. Mamayang gabi ng 10:00 ang alis ko, hindi na bukas ng umaga. Seryosong sabi ni Rafael. Bakit? Nagtatakang tanong ko dito. Mauna na ako sa mga kaibigan ko at sasabay ako sa isa kong kaibigan mamayang gabi. Umiwas ito agad ng tingin sa akin. Hindi na ako umimik. Alam ko nagsisinungaling siya. Kanina habang nakahiga ako sa sofa at kagigising lang, narinig ko na nag-uusap sila ni Danica. At alam ko na kasama niya mamayang gabi na aalis ang babae papuntang US. Noon, ayoko talaga magka-boyfriend dahil sakit lang sa ulo at ayoko masaktan. Pero kainis, hindi nga nagka-boyfriend, nagkaroon naman agad ng asawa.
Maaga kaming umuwi dahil mag-iimpake pa ng damit si Rafael. Pagdating sa bahay, agad itong gumayak ng kanyang gamit at aalis agad ito dahil 11:00 na ng gabi ang flight niya. "I'll be back after 2 days.